Authorities are validating the reported recantation of some members of the so-called Maleta Boys in the flood control kickback case. For the details, we have mobile journalist Arles de los Santos live from the office of the Ombudsman. Arles, ano ang bago dito? Ilan ang nag-recant? 4 ba or 3? Diego, lumutang nga ang balita na nagrekant umano ang 4 sa 18 tinaguriang Maleta Boys o yung mga bagman ng dating mambabatas at ngayon pugante na si Zaldico kung saan nga itong mga individual na ito ay kiniklaim na nag-deliver umano sila ng mali-maletang pera sa iba't ibang mga personalidad, ang mga dati at kasalukuyang mga mambabatas. Sa ngayon, Diego, ay hinihintay natin ang tugon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng ulat na ito, pero nakita natin sa mga affidavit nila na mayroon umanong pagpilit sa kanila para pirmahan nga itong mga affidavit. Kasunod niyan ay mayroon din umanong inalok na pera sa kanila at sinabi na kaya daw nilang hindi magtrabaho ng 2 taon kung igigiit o sasabihin nga itong mga alegasyon na ito. Pero hinihintay pa natin ang tugon ng Office of the Ombudsman dito, maging yung sagot dito ng kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Habang nandito naman kanina, Diego, si Senator Erwin Tulfo, isa sa mga itinurong personalidad ng 18 Maleta Boys na nakatanggap umano ng mali-maletang pera. At ayon kay Senator Erwin Tulfo ay expected niya na raw itong pagbawi ng testimonya ng mga tinaguriang Maleta Boys na ito. Dahil aniya, baka daw naponsensya ang mga ito. At kung totoo daw yung mga alegasyon nila, bakit daw napakaraming mga individual o personalidad ang naghain ng reklamo sa kanila. At kabukod pa dyan, Diego, hindi raw tumutugon itong mga Maleta Boys sa patawag ng Pasay City Fiscal's Office na kung saan isinampa ni Tulfo ang kanyang reklamo laban sa mga ito. Well, Arles, given yung recantation, anong step ngayon ng Ombudsman sa investigation? Kasi ang question dito is, does this affect then yung kaso ng Ombudsman against yung mga people na may allegations yung Maleta Boys? Ayan na, Diego, yung ating hinihintay ngayong araw. Dahil kung matatandaan natin, ang Office of the Ombudsman mismo ang nagsabi na inaasahan na baka makatulong itong alegasyon at testimonya ng mga Maleta Boys sa kanilang binubuong grandest case of conspiracy ng araw sa dating House Speaker na si Martin Romualdez, na kung saan iniluluto na nga yung patong-patong ng mga kaso ng direct at indirect bribery, plunder, maging ng money laundering. Pero syempre, maasahan pa natin, mahaba-haba pa yung araw na kung makakarinig tayo ng tugon, ang explanation dyan mula mismo sa Office of the Ombudsman. Alright, update us kung kung may press con na sila at reaction dito kasi gusto natin malaman kung maapektuhan ngayong kaso Alright, let's move on. Si Senator Win Gatchalian and Erwin Tulfo nasa Office of the Ombudsman this morning. Bakit sila dumalaw sa Office ng Ombudsman? Kanina, Diego, pasado alas 10 ng umaga ay dumating nga dito sina Senator Erwin Tulfo at Senate President Win Gatchalian para daw yan sa coordination meeting kaugnay ng investigasyon sa flood control scandal ng pamahalaan. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo ay inaasahan na ito-turn over na raw nila ang mga dokumento na nakalap ng kanilang komite kaugnay ng flood control scandal. Itong Office of the Ombudsman na raw ang hawak ng investigasyon maging ng mga kaso sa flood control scandal. Ayon kay Tulfo, na-turn over na raw kasi yung mga dokumento mula sa ICI. At kabukod dyan, yung mga impormasyon kaugnay doon sa mga congressman na sangkot dito, maging sa mga tinaguriang contractors, maging sa mga contractors, maging sa mga kasama daw nila sa Senado at iba pang high-ranking officials. At kung pakikialaman pa raw nila ito, baka daw mapurnada ang investigasyon na ginagawa ng Office of the Ombudsman. Pero ayon kay Tulfo, mayroon daw isa pang ahensya ng pamahalaan na sila naman ay iimbestigahan sa paparating na mga linggo. Hindi tinukoy ni Tulfo kung anong spesipikong agency yan, pero may kaugnayan daw ito sa public utility. Well, Arles, klaruhin lang natin ng maayos. Si Senator Erwin kasi, siya ang chairman, of course, ng Blue Ribbon Committee, which is investigating the flood control scandal. Ngayon, ang tanong dito is, meron ba siyang comment or may sinabi ba siya about yung nag-recantation ng 4 ng member ng Maleta Boys?
So far, Diego, yung nakuha lang natin na reaksyon sa kanya kanina ay yung expected na nga raw niya, no? Itong pag-recant ng mga Maleta Boys. Pero patungkol doon sa mga naging pahayag nito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ay wala dahil if we remember, no, humarap itong mga Maleta Boys doon sa pagkakataon na parang block nila Senator Dante Marcoleta, no, yung nagsagawa nito at later on nga, no, yung isinagawa pa nilang parang forum or press conference sa labas na ng Senado kung saan nilahad pa din ng mga ito yung kanilang mga posisyon at umano'y alegasyon na pagde-deliver ng male-maletang mga pera. Alright, kasi yung ombudsman, di ba, may kinoconduct siyang PI, preliminary investigation on Senator Loren and yung anak niya na si Congressman Leandro Leviste. And of course, napabalitaan na si Senator Loren went to France and si Congressman Leviste is in Hong Kong. Di ba? So ano ngayon ang comment ng ombudsman dito? Sa ngayon, Diego, ay wala pa. Hihintayin pa natin yan kung magkakaroon nga ng press conference ngayong araw. Pero yes, noong nakaraang linggo sinabi nga, no, na pumasok na sa preliminary investigation yung tinitignan na kaso na plunder at graft, if we're not mistaken, no, dito nga sa mag-inang Legarda at Leviste, kaugnayan ng nasa 10 bilyong piso na kontrata ng solar energy sa ating pamahalaan. Abangan natin ang magiging development niyan dito sa Office of the Ombudsman maya-maya lamang, pero kinumpirma ng National Bureau of Investigation na lumabas nga ang dalawa ng bansa. Alright, maiba naman tayo ng konti, no? Kasi kino-cover mo din ng DOJ. So ano ang balita about yung development sa request ng US for extradition kay Apollo Kibuloy? Kasi ang sinasabi nila early July pa daw pinadala pala yung request, hindi nasabihan daw sa Attorney Torion kaagad. Ang alam natin, Diego, hindi lang July this year. Ang alam natin mula last year pa, mayroon ng request for extradition ang United States para dito kay Apollo Kibuloy. No? Pero matatandaan natin na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi raw yun ang prioridad. No? At dapat daw maresolba muna yung mga kaso dito ni Pastor Apollo Kibuloy sa Pilipinas bago pag-usapan nga yung deportation. No? Pero kasi meron tayong treaty, no, sa United States at sa pagitan ng Pilipinas kung saan pinapayagan yung pansamantalang pag-surrender dito sa isang extradite na tinatawag, no, which is in this case si Pastor Apollo Kibuloy, no, kahit hindi pa tapos yung kaso dito sa ating bansa, no, at kapag naresolba na yung kaso doon sa Amerika, pwede itong ibalik dito sa Pilipinas, no, particular yan doon sa Article 11 na pinirmahan ng Pilipinas at US noong 1994. Alright, thank you for those updates, mobile journalist Arles de los Santos.